Nagawa ni Jiangmin makatakas at bumalik sa bahay. Pagdating sa bahay, naamoy niya agad ang dugo. Sa loob, nagulat siya sa nakitang mga bangkay. Tinanong ni Jack si Leia kung siya ang may gawa, pero itinanggi nito. Alam ni Jiangmin na hindi kayang gawin yun ng mga bata. Muling nag-contact si Eden, sinasabing dapat pinatay na niya sila noon pa. Iniisip ni Eden na kasalanan niya ito, na alam niyang mauulit ito. Tumanggi si Jiangmin na sundin si Eden. Napagtanto niya ang sakit ni Eden at nilapitan ang mga bata, mahigpit niya silang niyakap, humingi ng tawad, at sinabing tutulungan niya silang takasan ang madilim na sitwasyong ito. Nagsimulang umiyak si Leia, at alam niyang si Jiangmin ang nasa tabi nila. Nangako siyang tutulungan silang malampasan ang lahat ng ito. Pero kailangan muna nilang umalis bago dumating ang mga tao, kumpirmado na aalis sila sa bahay. Ngunit biglang narinig ni Jiangmin ang isang sigaw. Isang matandang babae ang nagulat sa eksenang nadatnan, bangkay ng kanyang anak. Galit na galit ang mga tao. At nauunawaan ni Jiangmin na hindi sila makukumbinsi ng paliwanag lamang. Sinubukan niyang sabihin na wala silang kinalaman sa mga pagpatay at aalis na sila ng mga bata sa bayan. Ngunit tumindi lang ang galit ng mga tao. Napilitang bunutin ni Jiangmin ang kanyang sandata, isang kahoy na baston. Pinatulog niya ang mga kalaban nang hindi sinasaktan ng husto. Sinabi niyang sumunod sina Leia at Jack sa kanya. Ngunit bigla siyang hinawakan ng matanda, tinawag siyang demonyo, at hiniling na patayin na rin siya. Sinubukang palayain ni Jiangmin ang sarili, ngunit narinig niya ang sigaw ni Leia. Nakita niyang may lalaking umaatake sa kanila. Agad siyang sumugod at naitaboy ang kalaban, inutusan niya sina Leia at Jack na tumakas. Pero ayaw nilang umalis habang umiiyak. Nabanggit ni Jack na paano kung bumalik si Eden at hindi na sila matagpuan. Napagtanto ni Jiangmin na mahal pa rin ng dalawa si Eden, hindi ito maayos sa simpleng pagtakas, kailangan niyang linawin sa lahat na biktima ng mind control ang mga bata. Kumuha siya ng bote ng holy water, nagulat si Eden at tinanong kung ano ang ginagawa ni Jiangmin. Sinabi nitong may kailangan siyang patunayan, ngunit biglang sinaksak si Jiangmin mula sa likod ng isa sa mga taong hinaharap niya kanina. Patuloy siyang pinagbintangan ng mga tao, ngunit bigla itong nasaksak sa ulo. Si Leia ang may gawa. Muling umatake si Leia kay Jiangmin, ngunit naiwasan niya ito. Nataranta ang mga tao at tinawag na mga demonyo sina Leia at Jack. Napagtanto ni Jiangmin na kailangan niyang gamitin ang holy water. Biglang sinugod ni Leia ang mga tao, tinarget ang matanda, ngunit napigilan ito ni Jiangmin. Iniisip niyang sino talaga ang nasa likod ng mind control, hindi na si Everton, dahil natapos na ito ni Pina. Muling nag-contact si Eden, nagpupumilit na patayin ang mga bata. Sinabi ni Jiangmin na patutunayan niyang may ibang nagkokontrol sa mga bata. Habang naguguluhan si Eden, muling sumugod si Leia, ngunit napigilan muli ni Jiangmin. Sinabi ni Jiangmin na hindi mga demonyo sina Leia at Jack, at hindi rin sila banta sa ghetto. Tinadyakan niya si Leia, ngunit inatake siya ni Jack mula sa likod. Mabilis niyang inihagis ang holy water kay Jack, na tinaga naman ng bata. Ngunit nang matalsikan ito, sumigaw si Jack sa sakit habang umaangat ang lilang mismo mula sa kanya. Alam ni Jiangmin na gumana ito, ngunit biglang umatake si Leia mula sa likod. Mabilis niyang binuhusan din ng holy water si Leia, na nagsimulang sumigaw sa sakit. Nakita ng mga tao ang nangyayari at sinimulang batuhin ang mga bata. Pinigilan sila ni Jiangmin, bigla niyang napansin ang pag-usbong ng kakaibang insekto mula sa mga bata. Napagtanto niyang ito ang mind control bug na nagpapailalim sa kanila. Nagtataka ang lahat, lalo na't dapat ay nawala na ang ganitong kontrol nang mamatay ang master ng Everon. Napagtanto ni Jiangmin na hindi gagana ang bug ng walang master. May mas malalim na banta sa paligid. Tumungo ang bug sa pinagmulan nito, kay Pel, ang panday. Lumabas ang lilang aura mula kay Pel, na nakangiti ng nakakatakot. Inalerto ni Jiangmin si Eden, at sinabi niyang si Pel ang totoong banta. Nagulat ang lahat dahil inakala nilang mapagkakatiwalaan si Pel, na nag-alaga kina Leia at Jack. Ngunit biglang sinaksak ni Pel ang isa sa mga tao at sinabing napagod na siya. Lumapit siya kina Leia at Jack, nagulat na gulat. Sinabi niyang siya ang nagpalaki sa kanila, at lahat ng ito ay dahil kay Jiangmin. Natakot sina Leia at Jack nang ipahayag ni Pel na hindi sila tao, sila ay mga shapeshifter na halimaw. Maari silang maging kahit anong bagay, kabilang ang mga sandata o tao. Ipinaliwanag ni Pel na nakuha nila ang kasalukuyang anyo mula sa mga bangkay ng mga batang nilamon nila.
Nagsimula ng magduda si Leia, naisip niyang totoo ang sinabi ni Pell, na sila ay mga halimaw. Pinilit ni Jungmin na huwag paniwalaan ang mga sinasabi ni Pell. Sinabi niyang lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ngunit si Leia ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa, nalilito kung sino ba talaga sila. Desperado si Jungmin na ipaliwanag na hindi sila mga halimaw, ngunit lalong naging mapanganib si Pell. Sinabi ni Jungmin kay Leia at Jack na kahit shapeshifter sila, hindi sila pumapatay ng kusa. Pinatitibay niya ang loob nila, tao kayo. Ngunit tumatawa lang si Pell at umatake, sinasabing, halimaw ay halimaw pa rin. Naiwasan ni Jungmin ang pag-atake at sinabi kay Pell na dapat nga itong magpasalamat, dahil nalaman niya ang tungkol sa mga shapeshifter mula sa alaala ng mga bata. Nagpatuloy sa pagmamayabang si Pell, ngunit tinamaan siya ni Jungmin sa mukha. Napagtanto ni Jungmin na si Pell ay naiimpluwensyahan ng mana crystal ng Everton, na hindi ganap na nawasak ni Pina. Ipinaliwanag niya na ang mana crystal ay nagdadala ng kasamaan, at si Pell ay nilamon ng kanyang kasakiman. Naging agresibo si Pell, nagbantang papatayin si Jungmin at ipapakain ang bangkay nito kina Leia at Jack. Ngunit napigilan siya ni Jungmin gamit ang kanyang staff. Ginamit ni Jungmin ang kanyang kakayahan sa immersion, naging bahagi ng Vapor Roman Lightning Spearman, at biglang bumilis. Hindi nasabayan ni Pell ang bilis niya. Bagamat hindi mahusay sa labanan si Pell, meron siyang kakayahan sa pagwasak ng sandata. Ngunit hindi gagana iyon sa espada ni Eden. Ginamit ni Jungmin ang bilis at liksi niya para mapigilan si Pell. Ilang beses sinubukan ni Pell na hawakan ang staff, ngunit patuloy siyang iniwasan at nasuntok sa mukha. Galit na galit si Pell, hindi makapaniwala na natalo siya sa bilis at teknikal na kakayahan ni Jungmin. Napagtanto ni Jungmin na hindi pwedeng hayaang mabuhay si Pell dahil sa kasamaan nito. Sa huli, pinatumba ni Jungmin si Pell at sinakal. Sinubukan ni Pell na sirain ang kamao ni Jungmin gamit ang kanyang kakayahan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagsimulang tumawa si Pell, sinabing walang saysay ang ginagawa ni Jungmin. Ayon kay Pell, tanging ang pagbibigay ng kaluluwa sa mga masasamang nilalang ang makapagliligtas sa kanila. Nang malaman ni Jungmin ang mababaw na dahilan ni Pell, paggamit lamang sa mga bata para sa sariling kapangyarihan, lalo siyang nagalit. Napagtanto niya kung paano naging ganito si Pell, isang ordinaryong panday na nilamon ng kasamaan. Pinanggako ni Jungmin na tatapusin ang kasamaan ni Pell, para sa kapakanan ni Leia at Jack. Nagsimula ng harapin ni Pell ang katotohanan, isa lang siyang extra, at kinaiinggitan niya si Eden, ang may kalidad ng isang bayani, tumanggi siyang tanggapin ito, sinubukang kunin muli ang kanyang sandata, ngunit sinabi ni Jungmin na nauunawaan niya ang pinagdadaanan ni Pell at hahayaan na lang siya. Nang magpakita ng takot si Pell, binigyan siya ni Jungmin ng matinding suntok, sabay winasak ang mana core na nasa loob niya. Natapos na ang misyon sa ikalawang palapag, at inaasahan ni Jungmin na mawawala na rin ang mga maling akala ni Eden, habang nilalapitan sina Jack at Leia, napagtanto niya ang epekto ng kanyang pagsusulat, na hindi tama na isakripisyo ang mga extra para sa mga pangunahing tauhan, hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa mundo ng sarili niyang nobela, at nagtanong kung anong layunin ng mundong ito gamit ang kanyang kwento. Ngunit nagulat siya nang bumangon muli si Pell at gumamit ng mind control bug kay Leia. Sa gitna ng pag-aalala ni Jungmin, nakita niyang lumiwanag si Leia sa gintong liwanag, naglabas ito ng kakaibang lakas, tinanggal ang bug, at nagsimulang mag-transform. Sa harap nila, lumitaw si Eden, ang anyo na nakuha ni Leia. Napahanga si Jungmin sa itsura nito. Umatake si Leia sa anyo ni Eden kay Pell, tumawag sa sarili bilang Apostle of Justice. Mabilis na natalo si Pell at nagbalik si Leia sa kanyang orihinal na anyo. Tumakbo si Jack papunta kay Leia, humanga sa kakayahan ng kapatid at nagtanong kung paano ito nagawa. Ipinaliwanag ni Leia na narinig niya ang boses ni Eden na nagtulak sa kanya upang lumaban sa kontrol ng mind control bug. Ikinwento ni Leia ang kanyang karanasan, habang nalulunod sa kadiliman, narinig niya ang boses ni Eden na nagsasabing huwag siyang sumuko. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling makontrol ang sarili. Natuwa si Jack at nais din niyang matutunan ang pag-transform. Sinabi ni Leia na kaya niya rin iyon, ipinaliwanag na sila ay mga doppelganger at hindi tao.
Demonstrasyon ng kaalaman, nagsimulang ipakita ni Leia kung paano mag-transform. Isipin mo lang kung ano ang gusto mong maging anyo, sabi niya. Habang sinubukan ni Jack, nasaksihan ni Jungmin ang kanilang potensyal, na hindi lamang sila simpleng nilalang, may kakayahan silang magpasya at lumaban para sa kabutihan. Nag-transform si Leia bilang isang sibat, parehong sandata na ginamit ni Jungmin laban kay Pell. Humiling si Jack na ipakita sa kanya kung paano ito nagawa. Kahit mahirap para kay Jack dahil hindi pa siya awakened, nagulat si Jungmin nang magawa rin niya ito, naging armor siya na bumalat kay Jungmin. Pinuri ni Jack ang itsura ng armor at tinanong kung nagustuhan ito ni Jungmin na sumagot ng maganda. Napansin ni Jungmin ang tent sa paligid at nag-isip na malapit na siyang umalis sa tore. Tinanong niya sina Leia at Jack kung gusto nilang sumama sa isang kalapit na nayon para makapagsimula muli. Ngunit tumanggi ang dalawa, gusto nilang manatili upang harapin ang kanilang responsibilidad sa mga nangyari. Determinado silang hintayin si Eden. Nirerespeto ni Jungmin ang desisyon nila at nag-alok pa rin ng tulong. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na nalampasan na niya ang ikalawang palapag ng tore, at sinimulan siyang ilipat palabas. Hindi pa man nakakapagpaalam ng maayos, nawala na siya habang tinatawag si Eden na psycho. Real world, pagbabalik ni Jungmin. Si Taman at Yuna ay naghanap kay Jungmin gamit ang mana detection, ngunit hindi nila siya matagpuan. Nag-alala si Yuna na baka nasa panganib si Jungmin. Tumugon si Taman na ligtas ito. Nang biglang sumiklab ang isang malaking liwanag, dumating si Jungmin kasama sina Jack at Leia. Nabigla siya nang makita ang dalawa, na nagtanong kung nasaan sila. Ipinaliwanag niya na nasa mundo na nila, at inimbitahan sila sa kanyang tirahan upang ipaliwanag ang lahat. Nag-alala si Leia na baka hindi na nila makita si Eden, ngunit tiniyak ni Jungmin na matutupad niya ang pangako. Biglang tinawag siya ni Yuna at agad na niyakap si Jungmin habang umiiyak. Pinagalitan siya dahil sa pagkawala ng walang palom. Humingi ng tawad si Jungmin, habang sinabi ni Taman na sana ay nag-iwan siya ng babala. Fast forward sa gabi sa apartment ni Jungmin, nagulat si Taman nang malaman na nanggaling si Jungmin sa Horizon Slicing Sword Tower at siya rin ang unang nag-clear ng first floor. Ipinaliwanag ni Jungmin na kaya siya biglang na-summon muli at kakabalik lang niya. Sinabi ni Taman na hindi pa niya naririnig ang ganitong pangyayari. Kahit na misteryoso ang lugar na yun, napansin ni Yuna sina Jack at Leia at tinanong si Jungmin kung sino ang mga bata. Sagot ni Jungmin, nakilala niya sila sa tore at medyo nag-alinlangan bago inamin na, mga anak, niya ang mga ito, na labis na ikinagulat ng dalawa. Nagalit si Yuna. Ngunit sinabi ni Jungmin na figurative lang yun, kahit technically ay totoo dahil siya ang lumikha sa kanila. Pinakilala ni Jack at Leia ang kanilang sarili, at nadala ang puso ni Yuna at Taman sa kanilang pagiging cute. Nihag ni Yuna ang dalawa at sinabi na mula ngayon ay magiging mga nakababatang kapatid na niya sila. Tinanong niya si Leia kung gusto ba nitong kumain ng ice cream, na ikinagulat naman ni Leia dahil hindi niya alam kung ano yun. Masayang pinagmamasdan sila ni Jungmin. Tinawag ni Jungmin si Taman para tanungin tungkol kay Seren. Ngunit biglang lumitaw ang isang window sa harapan niya. Muling na-summon si Jungmin pabalik sa first floor ng Horizon Slicing Sword Tower. Natarante siya. Habang nagtatanong sina Yuna at Taman kung anong nangyayari, sinubukan ni Jungmin ipaalala sa kanila na alagaan sina Jack at Leia bago siya tuluyang nawala. Nainis si Jungmin dahil sa hindi tamang timing ni Eden sa pagtawag sa kanya. Habang nasa tore, narinig niya ang isang boses sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niyang si Eden mismo yun, na may nakatutok na espada sa kanyang lalamunan. Nagtanong si Eden kung kabilang ba siya sa Everton. Napansin ni Jungmin ang matikas na mukha ni Eden na may pilat, itim na buhok, at pulang mata. Masaya si Jungmin na makita ang mas matandang bersyon ni Eden, ngunit galit na galit si Eden at sinabihan siyang seryoso siya sa tanong. Pinalibutan ni Eden ng malaking crater ang paligid gamit ang kanyang espada bilang babala. Inulit ni Eden ang tanong kung kasabwat ba siya ng Everton. Natawa si Jungmin sa tanong at tinanong kung gawa ba sa tofu ang utak ni Eden. Galit na nagtanong kung paano naisip ni Eden yun. Inireklamo niya na muntik na siyang mapatay sa pagbilang ng espada. Sinabi ni Eden na hindi siya makakalusot at tanong niya kung paano nalaman ni Jungmin ang tungkol sa brainwashing insect at mga bagay na hindi alam ng Tower Master mismo, pati na ang flame ang mana root na wala sa kanilang mundo. Napagtanto ni Jungmin na seryosong papatayin siya ni Eden kung hindi siya makakapagpaliwanag. Iniisip niya kung ligtas bang sabihin ang totoo.
Ngunit baka mapatay din siya pagkatapos nito. Pinagdudahan din ni Eden si Jiangmin kahit nakita niya itong lumaban sa mga Everton. Iniisip ni Eden na maaaring may pakinabang si Jiangmin, pero kailangan niyang tiyakin muna. Tinanong niya ulit si Jiangmin, ano, aaminin mo ba? Matapos ang buong araw ng paghihintay, sumagot na rin si Jiangmin. Ipinahayag niya na hindi talaga umiiral ang mga tore sa Earth noong una. Nagulat si Eden sa revelasyong iyon, ngunit ipinaliwanag ni Jiangmin na sa kalaunan ay nagsimulang lumitaw ang mga tore na base sa mitolohiya o alamat. Sa loob ng mga tore, may mga karakter mula sa mga mito na nabuhay, at sa pamamagitan ng pagtupad sa mga misyon mula sa Tower Master, maaari silang makakuha ng gantimpala. Sinabi rin ni Jiangmin na ang lahat ng ito ay nasa isang nobela na nabasa niya, na siyang ikinagulat ni Eden. Ang nobela ay tungkol sa kanya at iba pang mga bayani na nakikipaglaban sa isang makapangyarihang demonyo. Lahat ng naganap sa Earth ay mula sa kwento ng Towers of the Seven Heroes. Isa sa mga tore ay ang Horizon Slicing Sword, na lumitaw kasabay ni Everton. Alam lamang ni Jiangmin hanggang doon, pero duda siya kung sapat na ang impormasyong iyon. Alam niyang mahirap paniwalaan na isa lang siyang karakter mula sa isang nobela. Tinanong ni Eden kung nangangahulugan bang wala siyang koneksyon kay Everton, na sinagot ni Jiangmin na totoo iyon, at nararamdaman niyang parang may mali. Nangako siya kay Eden na pipigilan niya ang Everton upang wala nang ibang mabiktima pa. Tumango si Eden ngunit sinabi nitong hindi magiging madali iyon sa kasalukuyang antas ni Jiangmin. Alam naman daw iyon ni Jiangmin. Naglakad palayo si Eden, sinabihan si Jiangmin na pumunta sa tore sa hinaharap dahil aayusin niya ito mula ulo hanggang paa. Sa kanyang kastilyo, iniisip pa rin ni Eden ang sinabi ni Jiangmin tungkol sa pagiging karakter niya sa isang nobela. Naalala niya ang sinabi ng Diyos noon, 7 bayani, hayaan niyong dalhin ko ang inyong mga kwento sa realidad. Kilala ang kanilang pakikipagsapalaran bilang Age of Doom sa Earth. Pakiramdam ni Eden ay may tinatago pa si Jiangmin, pero pinili niyang magtiwala dito. Sinabi ni Pina na parang alam niya ang sikreto ni Jiangmin. Nang tanungin siya ni Eden, sagot niya ay hinala lang ito, pero sigurado siyang magiging maayos ang lahat. Nararamdaman niya ang parehong enerhiya kay Jiangmin na nararamdaman niya kapag nananalangin sa mga Diyos. Tinanong ni Eden kung sinasabi ba ni Pina na isang Diyos si Jiangmin. Sagot niya, kahit ano pa man ito, maaaring si Jiangmin ang susi na hinahanap nila. Sa kanyang kwarto, iniisip ni Jiangmin na kumbinsido na niya si Eden at inalok pa siya nitong sanayin siya. Alam niyang mahirap labanan si Everton sa kanyang kalagayan ngayon, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa tore ni Eden. Dumating si Yuna at pinakita ang ayos ng buhok ni Leia. Pinuri ito ni Jiangmin at napansin niyang naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Tinanong ni Jiangmin si Leia kung bakit, Mister, ang tawag niya sa kanila, at sagot nito, dahil yun naman talaga sila. Natawa si Yuna sa kanya. Tinanong ni Jiangmin si Yuna kung kumusta si Seren dahil hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Seryosong sagot ni Yuna, nasa rehabilitation center si Seren ng Raiders Association. Gumaling na siya pero ayaw pa rin makipagkita kaninuman. Nagpunta si Jiangmin sa ospital at kumatok sa kwarto ni Seren. Pagpasok niya, nakaupo ito sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang ulan. Inabutan ni Jiangmin si Seren ng inumin bilang paghingi ng paumanhin sa late niyang pagdating. Sinabi ni Seren na wala siyang dapat alalahanin. Kinamusta ni Jiangmin si Seren, ngunit nagseryoso ang ekspresyon nito. Sinabi ni Seren na natatakot siya dahil hindi na siya makakagamit ng mana habang buhay. Nasira ang pangarap niya maging isang mahusay na raider. Naaalala ni Jiangmin ang sakit ng pagguho ng mga pangarap. Hiniling ni Seren na mag-isa muna siya. Sa labas, galit na galit si Jiangmin. Iniisip niyang ang nobela niyang nagbukas ng pinto para sa kanya ay nagwasak naman ng mga pangarap ni Seren. Sinisi niya ang sarili at pinanggako na walang iba pang magiging biktima. Upang magawa yon, kailangan niyang paghusayin ang kanyang immersion ability. Sa bahay, sinubukan niyang mag-aral pero ginulo siya nina Jack at Leia. Napagtanto niyang nakakapagod ang pagiging magulang. Nagsimula siyang mag-research tungkol kay Satan, ang dakilang demonyo sa Age of Doom. Alam niyang mahirap ang laban, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa tore ni Eden para magsanay.
Habang pinauupo niya sina Jack at Leia sa harap ng TV para manood ng pelikula, napagtanto ni Jungmi na talagang nakakapagod ang pagiging magulang. Binuksan niya ang laptop niya upang maghanap ng impormasyon. Unang lumabas ang tungkol kay Satan, ang dakilang demonyo sa Age of Doom. Mayroon itong 6 na espiritual na kakayahan at 6 na apostol na pinagkalooban ng mga kakayahang ito. Malamang, kakalabanin niya sila sa hinaharap, kasama na rin ang dakilang demonyo mismo. Naalala rin niya si Everton, isang lalaking nagngangalang Amo na nagpakilalang apostol ni Satan. Ngunit napatay siya ng isang mababang ranggong demonyo, isang bagay na hindi dapat nangyari kung totoong taglay niya ang espiritual na kapangyarihan ng isang apostol. Ibig sabihin, peke siyang apostol. Alam ni Jungmi na darating din ang mga tunay na apostol, at sa kasalukuyang estado niya, hindi niya kakayanin sila. Isang tao lang ang maaaring magsanay sa kanya, ngunit may pagdududa siya kung dapat ba siyang magpaturo. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-alinlangan. Nagpasya siyang pumunta sa tore ni Eden at tinanong sina Jack at Leia kung gusto rin nilang makita si Eden. Sa opisina ni Byung-jun, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Street Rachel, na ikinatuwa niyang makita. Kasama rin si Ben, ang guild master ng Crusader. Agad silang nagbiruan at nag-away sa harap ni Byung-jun, na parang normal na sa kanila. Pinasalamatan ni Byung-jun si Sujun sa pagpunta, kahit marami siyang ginagawa. Tinanong ni Sujun kung may problema dahil hindi maganda ang itsura ni Byung-jun. Ipinakita ni Byung-jun ang kanyang mana, na nagpapakitang malubha ang kanyang kalagayan. Sinimulan siyang gamutin ni Sujun ngunit ipinaliwanag na hindi na niya kayang ibalik ng buo ang nasirang mana circuits. Ang magagawa lang niya ay bawasan ang sakit. Nagreklamo si Sujun sa paggamit ni Byung-jun ng kanyang mana. Sinabi ni Byung-jun na hindi naman siya ganap na incapacitated, masakit lang. Naging mas maayos ang pakiramdam niya pagkatapos ng paggamot, pero nagbabala si Sujun na iwasan ang paggamit ng mana, dahil parang kinakalawang na tubo na ang kanyang circuits. Baka sumabog ito at hindi na niya magagamot muli. Sinabi ni Byung-jun na may emergency kamakailan kaya kinailangan niyang gamitin ang mana. Nag-alala si Sujun para sa kanya. Binanggit din ni Byung-jun ang kanyang apprentice na biglang nawala at nagpakita ng walang palm. Sinabi ni Ben na mukhang mahal ni Byung-jun ang apprentice niya. Itinanggi ni Byung-jun iyon at sinabi na kakaiba lang ito at maraming sikreto. Naging interesado si Sujun sa apprentice. Tinanong din ni Sujun ang tungkol sa isa pang bata na may sirang mana circuits. Sinabi ni Byung-jun na titingnan niya si Seren. Sa ospital, may nagtanong kay Seren kung kumusta na siya. Sinabi ni Seren na hindi pa rin niya nagagamit ang kanyang mana at iniisip na dapat na siyang sumuko. Sinubukan siyang palakasin ng loob ng nurse ngunit napaiyak si Seren. Habang niyayakap siya ng nurse, napansin ang isang kakaibang ngiti sa mukha nito at sinabi na magiging maayos din ang lahat.